Haircut time na naman ni Charlie and Chino dito sa bahay. Ang haba na naman ng hair ng twins. And nasusurot na nga yung kanilang mga mata. Kaya kailangan ko na naman silang gupitan today. Niready ko na muna itong mga gagamitin ko. Hinanap ko na din yung mga number na kakailanganin ko para dun sa razor. Para diba, dire-diretso na paggugupit. Parang ilang number din kasi yung ginagamit ko sa buhok nila. Dumating na nga dito yung una nating customer. Should we start? At nauna na nga itong si Charlie. Ready na nga daw siya, so mag-start na tayo sa paggugupit ng kanyang buhok. So, ang ginagawa ko is papaiksi siya. And inuuna ko din talaga muna yung sides. And since ilang beses ko na namang nagawa to, medyo sanay na ako. Pero mahirap pa rin talaga maggupit sa bata ha. Buti na lang din si Charlie and Chino, hindi sila maliko. Naalala ko dati, naghahabulan pa kami para makapag-haircut. After ko naman magupitan yung sides, ito namang nasa unahan. Hindi ko to masyadong iniiksian kasi parang hindi sa kanila bagay yung super iksing gupit. So, every time, same lang ng same yung ginagawa kong haircut. Hindi din naman talaga pati ako maalam magawa ng iba't ibang hairstyle. And same lang naman lagi ng gupit tong dalawang bata. Though ito kasing si Charlie, mas makapal yung buhok niya. So after ko matrim, ginagamitan ko to ng pampanipis. And then syempre, nililinis ko din yung sides ng buhok. And finally, ito na nga, tapos na yung haircut ni Charlie. Diba? Parang mukhang okay naman. Parang pasado naman dito sa ating customer. Ang ating customer na hindi nagbabayad. Aba, pagkatapos ng haircut, ayan, nanalamin pa nga ang bata. I want to go in the bath. At gusto na nga daw niyang mag-bath time. Habang nandun siya sa bathtub, tinawag ko na itong si Chino. Isa pa din kasi itong mahaba na yung hair. And same lang kay Charlie, ginupit ko muna yung sides. Simula talaga, nung ako na lang yung nagugupit sa twins, ang laki na ng tinipid namin. Imagine before, parang nga sa 50 pounds yung binabayaran namin kada haircut. Tapos, minsan tinotoyo pa tong dalawang to. Kaya bumili na lang ako ng razor, tapos ako na lang yung nagugupit. At least, diba, anytime pwede namin gawin. Natapos na nga din itong si Chino, at ayan, nilinis ko na yung sides ng buhok. Parang tinoyo na nga at nainip ata ang bata. Medyo nagutom din ako and parang gusto kong kainin today is lomi. And ganito yung ginagawa kong luto kapag nakikrave ako. Ginigisa ko muna yung baboy tsaka yung atay. Actually, para lang siyang adobo pero walang suka. Instead of suka, ang nilalagay ko is Knorr seasoning. Siyempre toyo, tapos mga pampalasa. Konting tubig din para lumambot. And pag medyo maiga na, okay na yan. Madali lang naman yung mismong lomi, so ito na muna yung inuuna ko. Habang nag-aantay ako dito, nilinis ko na muna yung mga buhok. Baka kasi kumalat pa at papunta dun sa carpet. Hindi ko nga din mahanap yung brush, itong vacuum. Kaya ayan, talaga naman, super liit nung panglinis. Lagi kong nakakalimutan na wag gamitin itong chair na to. Medyo madikit kasi dyan yung buhok. Anyway, pati itong sahig, vinacuum ko na din. Dito kasi madalas naghahabulan ng twins. Baka mamaya mas kumalat pa itong mga buhok. So, siguro mga 2 to 3 months ulit bago ko sila gupitan. After ko maluto yung pang toppings ng lomi, nagisa na ulit ako dito. Bawang at sibuyas lang, tapos nag-add na ako ng water. Mga 2 baso lang kasi baka hindi ko naman maubos. Hindi naman kasi kumakain ito ang twins. Nag-add din ako dito ng pork stock. And then syempre, mga pampalasa, paminta, tapos konting magic. Konting toyo din, tapos konting patis. And nung kumukulo na, nilagay ko na tong egg noodles. Kalahati lang din muna kasi nga baka masayang. And after kumulo na mga 2 minutes, nag-add na ako dito ng cassava flour na nasa water. Amoy na amoy ko na nga din pala yung pang toppings. Mas masarap sana kapag meron ng kikiam, diba? Kaso matrabaho kasi yun gawin. Nakalimutan ko nga din mag-boil ng egg. Medyo nakukulangan pa ako sa lapot, so nag-add pa ako dito ng cassava flour na merong tubig. Pwede din naman cornstarch, pero kung gusto niyo yung malinaw yung sabaw, kailangan daw is yung cassava. And finally, ito nga at makakain na ako ng merienda. Diba? Mabilis lang naman magluto ng lomi. Mas masarap nga sana kapag yung kaldo yung sabaw. Pinatry ko sa dalawa, pero ayaw talaga nila ng ganitong pansit. Kaya lulutuan ko pa sila ng ibang merienda.